Come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Amen. Come to Sunday school. Come to Sunday school. We shall come rejoice. Lakas pa natin ng konti. Minsan pa. Bring your Bibles to. Bring your Bibles to. Yes, bring your Bibles to. We shall come rejoicing. Bring your Bibles to. Bring your Bibles to. Yes, bring your Bibles to. We shall come rejoicing. Bring your Bibles to. Minsan pa, for the last time, come to Sunday school. Sunday school. Magkamayan tayo sa bawat isa muli. Sabihin natin, God bless you, brother. God bless you, sister. Batiin natin na may ngiti at may kagalakan sa ating puso. Sunday school. Yes, come to Sunday school. Yes, come to Sunday school. We shall come rejoicing. Come to Sunday school. Amen, amen. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito. Amen. Thank you, Lord. At alam kong tayong lahat ay handa na para sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Tayong lahat ay yuyuko sandali at lalapit tayo sa may akda ng kanyang salita. Hallelujah. Panginoon, lubos po, Panginoon, ang aming pasasalamat sa aming mga puso sa umagang ito. Dahil kami po, Panginoon, ay dinako mo, Panginoon, sa bahay-sambahan upang, Panginoon, makapag-aral ng iyong salita. Sa umaga pong ito, Panginoon, ay isinusuko namin ang aming mga sarili sa iyo pong harapan. Nalaman namin na ikaw ang Diyos na nakakaalam po ng lahat ng bagay na kita ng puso ng bawat tao at haka nito, Panginoon. At Lord, isinusuko namin ang lahat sa aming buhay. Linisin mo po naman bawat isa. Ano man, Panginoon, ang aming mga kakulangan, pagkakasala, Panginoon, karumihan o kahinaan na makita mo po sa bawat isa, ay ipagpatawad mo po, Panginoon. At hayaan mo, Panginoon, ay tulungan mo kami at samahan sa iyong mga salita na aming pong pag-aaralan at pagbubulay-bulayan. Ikaw po ang magpala, Panginoon, sa mga pakinig, Panginoon, ng mga nakikinig ng iyong salita. At Lord, ng labi, Panginoon, ng iyong ginagamit, Panginoon, para sa pag-aaral namin ng iyong salita. Ikaw po, Panginoon, ang maghayag, Panginoon, ng mga kapahayagan na mula, Panginoon, sa iyong trono, Panginoon. At ito'y maging katotohanan, ito'y maging kapahayagan sa aming buhay at mag-iba ang aming lakad, Panginoon, habang narito sa lupa at naghihintay sa iyo. We give you all the glory and honor in Jesus Christ's name. This is our prayer. Everybody say, Amen. God bless you. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. At tayo makaupo. Thank you, Jesus. Amen. At sa umaga pong ito ay ating pong pinag-aralan noong nakaraan. Amen. Ating pong pinag-aralan noong nakaraan ay nandun pa rin po tayo sa ating topic na body, soul, and spirit. At ang pinag-aralan natin noong nakaraan ay patungkol sa kung paano kinreate ng Panginoon ang tao. Nandun tayo sa natural body and spiritual body. Ay pagpapatuloy natin yon. At ang kinreate ng tao sa pamagitan ng binasa natin sa Genesis chapter 1, verse 26 and 27, na ang sabi ng Panginoon, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. And then, nagkaroon ng, na-create ang tao, which is spirit body. Okay, word body. Sige, ipapakita natin. Yan. Spirit man, word body, nung kinreate ng Panginoon ang tao ayon sa kanyang wangis. Ang tanong natin noon, nakaraang linggo, ano ba ang wangis na ating Panginoon noong mga panahong yon? Siya ay espiritu. Kaya nung kinreate niyang tao ay ayon sa katawan na hindi nakikita, spirit. Okay? Man as a theophany being. Yan. Yan po ang isang illustration na pwede nating ipakita. And then, pagdating ng chapter 2, ang sabi ng chapter 2 ay ang Panginoon ay finorm niya ang tao, kumuha siya sa alabok at finorm niya ang tao at ang tao ay naging buhay na kaluluwa. Hiningahan niya ng hininga ng buhay at naging a living soul ang sabi doon. Sige? Ayan ang Genesis chapter 2. And the Lord God formed man
of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. So, hindi po dalawang tao ang kinreate niya. Unang tao ang kinreate niya ay si Espiritu, word body, spirit ay yung tinatawag na theophany. Ngayon, mga kapatid, gawin nating personal sa ating buhay. Nung ikaw ay kinreate, halimbawa, si Brother Errol po, nasa aking harapan. Nung si Brother Errol po, nung panahong yon, ay kinreate ng Panginoon ang tao, si Brother Errol noon ay nasa katawang espiritu. Ako po, nung kinreate ng Panginoon, lahat ng tao nung kinreate ng Panginoon ay sa espiritu. Nagigets po ba? Amen. So, lahat tayo ay nandun na noon nung kinreate ng Panginoon ang theophany. Alright? So, hindi lang si Eva o hindi lang si Adan at si Eva, kundi ang bawat tao. Kaya, mga kapatid, doon pa lang sa pasimula ay parang magkakasing edad tayo. No? Kasi kinreate ng tao, lahat, hindi niya sinabing kinreate niya lang si Adan, hindi. But sinabi niya, He made man into His image. So, ayun po, mga kapatid. At ito naman sa verse chapter 2, kinreate niya na yan, na-create niya na yung tao, isang spirit, ngayon nilagyan niya na ng laman. Sa pamamagitan ng alabok, hininga niya ng hininga ng buhay, and man became a living soul. Amen. So, nire-review lang po natin yan na nakaraan. Ayan po ang second creation of man. Man as a flesh being, man became a living soul, naging katawang tao na. Alright. Ayan ang sabi ng prophet noon na binasa natin. So, nabasa na rin po natin nakaraan yan, kaya hindi natin mabasahin ngayon. Alright? Next. Natural body and spiritual body, ito po ang verse na ito na nagpapatunay na merong, ang sabi dyan, yung may kulay, there is a natural body and there is a spiritual body. So, ibig sabihin, yung binasa natin sa Genesis chapter 1 ay totoo. Merong spiritual na body, tapos, sabi dito sa 1 Corinthians 15:44, meron ding there is a natural body and there is a spiritual body. Spiritual na kinait ng Panginoon. Ngayon naman, ito yung natural body. Amen. Malinaw po yan. Next. So, ito po ang sinabi ng 1 Corinthians 15 verse 47. Ang unang tao ay tagalupa, na ukol sa lupa. Ang ikalawang tao ay tagalangit. So, pag ang tinutukoy na isang tao, kaya pag nagbabasa tayo sa Biblia, ay may tinutukoy ron na parang sinless, perfect, justified. Parang hindi mo makita sa sarili mo dahil ikaw minsan ay nakapagsinungaling, ikaw ay nagkakasala, ikaw ay natitisod, ikaw ay nangihina. So parang hindi mo alam kung ano tinutukoy. Pero ang tinutukoy ng salita ng Panginoon is yung una kang create, yung theophany mo, which is yung perfect body, which is etong side na to. Sige, pwede ituro ni Sister Esther. Etong kanang side, yan ang tinuturo ng Panginoon. So, ngayon, sige, papaunawan, mas makikita natin yan sa susunod na slides. Alright? Next. So, ang isang katawan po, ang unang katawan ay earthly. Kinocompose siya ng 16 elements. Hindi ko na babasahin dahil binasa na natin yan noong nakaraan. So, compose siya ng DNA, atoms, cells, and 16 elements. Ito namang pangalawang nasa kabilang side ay spoken word body, which is ang sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Ito yung sinasabing, for we know that if our earthly house of this tabernacle were dissolved, we have a building of God, an house not made with hands, eternal in heavens. Pag itong katawan na ito ay namatay, nilibing, nabulok, nagkasakit, at inilibing na, merong katawan na naghihintay sa atin. So laging may tinutukoy na isa. Merong isang katawan, may bagong bibihis na katawan sa atin, ayun yung itinutukoy doon. Ngayon mga kapatid, lahat ng anak ng Diyos ay merong ganitong kinreate ng Panginoon. Before ka kinreate ng Panginoon, bago kinreate ng Panginoon, nag-create siya ng isang Brother Micah in a spirit form. Sabi niya, lalangin natin ang tao ayon sa ating wangis. Nandun ako. Nandun na si Brother Errol. Nandun na mga kababaihan, nandun na mga kalalakihan, mga anak ng Diyos. At ayun yung bahagi niya. Alright? Tapos doon naman sa kabila, yung pinag-aaralan natin, na which is yung body. Naalala niyo mga pinag-aaralan natin nakaraan? At sa kalooban nun ay merong espiritu, body, then spirit, at sa kaloob-looban ay merong soul, at sa loob ng soul ay merong seed germ, predestinated seed germ, at yung predestinated seed germ na yun yung nagdadala sa iyo sa Panginoon, yun yung naghahanap sa Panginoon, yung gusto makinig ng salita ng Panginoon. Kahit ang katawan ay gustong mag-backslide, gustong tumigil, at gustong
gumawa ng laman, gawain ng laman o sanlibutan, pero sa kaloob-looban ay merong binhi ng Diyos. Yung binhi na yon ay kasimbuhay nito. Kaya ang sabi ng propeta, kung ano ang refleksyon mo sa langit, ay yun yung imamanifest mo sa lupa. Right? Nire-reflect mo sa lupa, meron kung anong kauhawan na naghahanap ka sa salita ng Panginoon, meron sa kalooban mo na gusto mong maging banal, gusto mong maging karapat-dapat, gusto mo nang gawang mabuti, ayaw mo ng kasalanan, ayaw mo ng kasamaan, pero ang lamang ito ay gusto ng kasamaan, nagkakasala, nanghihina, pero yung sa loob ay malakas, gusto ng salita ng Panginoon, dahil nire-reflect niya to. Amen? Yung binhi na nasa loob nun, which is tayo yon, ay nire-reflect nito dahil meron kang refleksyon sa langit. Amen? So, bawat anak ng Diyos ay meron yan. Amen? Right. Kaya merong verse na ganito na 2 Corinthians chapter 5 verse 1. Mamatay man, masira man ang katawang ito, merong isang katawang naghihintay, which is theophany body. Alright. Ang sabi ng prophet, babasahin ulit natin, ito yung in-explain natin nakaraan, dadaanan lang natin. Who is Melchizedek? Ang message ng prophet noong 1965. Ang sabi niyan, mga kapatid, hindi ko na babasahin, ang kaibahan, sabi niyan, the difference between him and you. Ang kaibahan mo sa Panginoon, ang Panginoon kasi ay bumaba siya rito sa lupa, ginamit niya yung theophany, siya ay nasa form ng theophany, and then wala tong hugis, wala tong laman, wala tong buto, kumuha siya sa alabok, at binihisa niya, at then pinanahanan niya. At ang pangalan ng flesh na yon, ng vessel na yon ay Melchizedek. At nagpakita siya kay Abraham. Alright? So, kung nabasa natin ang Genesis. And then, ang sabi ng prophet dyan, basahin na lang natin, the difference between him and you as a son, see, he was at the beginning the word, an enmorphe body. Ano ibig sabihin ng enmorphe? Nung pinag-aralan ng Arnel, nagpalit ng maskara, nagbihis. Nagpalit siya ng maskara, nagmaskara siya bilang si Melchizedek. Kasi hindi mo siya pwedeng makita. Kaya gumawa siya ng flesh. At ang pangalan nun ay Melchizedek. And he came in and lived in that. Pumunta siya at pinanahanan niya yon in the person of Melchizedek. Ayan ang propeta. Then later, we never heard no more of Melchizedek. Hindi na nabalitaan tungkol kay Melchizedek because he became Jesus Christ. Yon. Ngayon, yung una niyang pinanahanan si Melchizedek ay hindi namamatay. Alright? Glorified body. Hindi nagugutom. Pwedeng kumain pero hindi nagugutom. Alright? Walang simula, walang wakas. Glorify niya yung laman na yon. Kaya ayun ang difference nun, mga kapatid. From theophany, kumuha siya ng flesh, ng dust, katulad natin ngayon na laman, pero ang kaibahan hindi nagkakasakit kasi glorified body yung katawan na yon. Alright? Then later, we never heard no more of Melchizedek because he became Jesus Christ. Alam natin yon. Melchizedek was the priest, but he became Jesus Christ. Yon. Now, you bypassed that. Alright? Dito tayo focus. Because in that form, he knew all things, and you have never been able to know that yet. Ngayon, mga kapatid, ang difference nun, mga kapatid, makinig tayong lahat, i-point out to ni Sister Esther, etong part na to, which is ikaw. So, gawin natin personal. Ito, ikaw to. Ako to. Alright? Kinait ng Panginoon, perfect. Amen? Anak ng Diyos, before the foundation of the world, walang dungis, walang kasiraan, walang kasalanan sa harap ng Panginoon, justified. Then, luwabas ka sa iyong magulang, ipinanganak ka bilang katawan. Ang sabi ng prophet, you bypass that. Nilampasan natin to kaya hindi tayo perfect agad. Yung body na yun, hindi katulad ni Melchizedek na walang kasalanan, hindi sinisipon, hindi nagkakalagnat, hindi nagkakasakit, walang kasalanan. Kasi tayo, nilampasan natin yan. Doon tayo sa katawan na may kasiraan, nagkakasakit. Paglabas pa lang natin sa bahay bata ng ating ina, ay may makasalanan na tayo. Ang sabi ni David, sa kasalanan ay pinaglihi ako ng aking ina. Came to the world, speaking lies. Pag nagkaedad ka, nagkaroon ka ng malay, nung bata ka pa, ay marunong ka na magsinungaling. Yun yung tao na yon. You bypass this. Kaya ngayon, ang mensaheng ito, mga kapatid, ay pinapaalala sa iyo kung sino ka talaga. Para lumakad ka o umakto ka na kung sino ka talaga na ikaw ay anak ng hari.
Amen? Lumakad ka at maalala mo kung sino ka talaga. Hindi ako mahirap na tao. Hindi ako mahinang tao. Hindi ako makasalanang tao. Kundi ako pala ay perfect sa harap ng Panginoon para mag-iba ang lakad mo sa Panginoon. Mag-iba ang pananaw mo. Amen? Hindi ka lalampa-lampa, hindi ka nanghihina. Hindi ka pag sinabi sa'yo ng kaaway, huwag ka na magsimba. Sa church nyo, puro nagkakasiraan. Ganyan naman sa church nyo, ganyan. Tapos hindi ka pinagpapaalam ng Panginoon, ganyan ka na. Pero pag pinaalala sa'yo ng Panginoon kung sino ka, nag-iiba ang paningin mo. Dahil meron kang bini sa loob mo, magpatuloy ka. Hindi ka tinawag para sa laman. Amen? Ang mundong ito ay malilipas, ngunit ang salita ng Panginoon ay hindi lilipas. Alright. Tuloy natin, ha? You bypass this, bigla tayo naging ganon, which is eto tayo ngayon. Ando na tayo ngayon, but you bypass the theophany and become fleshman. Ayun, yung tinuturo natin. Then, to be tempted by sin. Anong sabi natin noong nakaraan? Kailangan tayo dumaan sa laman na ito para tayo ay subukin, para tayo ay tuksuin, at para tayo ay managumpay. Hindi tayo tatawaging overcomer kung wala tayong pinagtagumpayan. Alright? So clear. You bypass that theophany and become fleshman to be tempted by sin. And then, ayun ang sabi ng binasa natin kanina sa 2 Corinthians, if this earthly tabernacle is dissolved, we have one already waiting. We have not yet these bodies. Wala pa tayo doon sa katawang yon. Pero yun yung iniintay ng ating katawan. So malinaw po. Amen. So next. Yan. Ito ang sabi ng 2 Corinthians nga, na binanggit natin kanina. For in this we groan, ito po, for in this we groan, earnestly desiring to be clothed upon with our house which is from heaven. Etong tayo, mga mananampalataya, kaya tayo nag-aaral ng salita ng Panginoon at nagpapatuloy, ay tayo ay humihibik, tayo ay nananabik para mabihisan ng katawan na ipinangako sa atin ng Panginoon, which is our house which is from heaven, na mula sa langit. Mga kapatid, hindi tayo nangangarap ng pamantagalan dito sa lupa dahil hindi tayo tagalupa. Tayo'y tagalangit. Huwag niyong ipako ang inyong pag-iisip dito sa lupa. Negosyo, trabaho, maging manager, maging presidente. Okay lang yan kung bigay sa'yo ng Panginoon pero hindi ka taga rito. Ikaw ay tagalangit. Hallelujah. Hallelujah. Glory. Mga kapatid, maluwalhati ang ating pinag-aaralan. Kahit ako, pinagpapala sa ating pinag-aaralan. But look, when this body receives the Spirit of God, the immortal life inside you, it throws this body in subjection to the Word. Hallelujah. Pag ang Espiritu ng Panginoon, kahit itong katawan nito ay mahina, makasalanan, laging natitisod, amen? Nawawala ng lakas ng loob. Pero pag dinat na yan ng Espiritu Santo ng Panginoon, ito throw niyan, dadali niya ang katawan ito sa subjection, sa salita ng ating Panginoon sa tuwina. Amen? So, wala pa sa iyong katawan nito, pero pag ang Espiritu ng Panginoon dumating sa iyo, ipapasunurin niya ang katawan mo sa salita ng Panginoon. Alright, next. You were never a sinner. Tingnan natin, bakit laging sinasabi? Bakit laging sinasabi ito at lagi nating naririnig? Hindi raw ako makasalanan, pero makasalanan ako. Sino ba talaga ang tinutukoy nito? Now, you never sinned in the first place. Alam niyo yung awit na, you have not done it in the first place, but you're justified? Iniisip ko minsan yung awit na yun, tsaka ang sinasabi ng propeta, hindi ko raw ginawa kahit kailan. Pinaging dapat ako ng Panginoon. Hindi ko ginawa kahit kailan. Kakagawa ko lang kanina. Kakagawa ko lang kahapon. Pero you have not done it in the first place. Hindi mo ginawa yan. Pero ikaw ay inaring ganap ng Panginoon. You never sinned in the first place. Ginawa mo to, Brad. Ginawa mo to, sis. Nagsinungaling ka. Nagtaksil ka. Kasalanan mo talaga. Amen? Pero sinasabi ng Panginoon, eto ngayon, hindi mo yan ginawa in the first place. Unang-una, hindi mo yan ginawa. Ayan ba sabi ng prophet? Ito ang sabi ng prophet, invisible union of the bride noong 1965. You never sinned in the first place. So, nakikinig ba ang lahat? Unang-una, hindi mo yan ginawa. Everybody say amen. Amen. Hindi mo yan ginawa. Amen? Unang-una, God don't even know. Hindi nga alam ng Panginoon. Anong ginawa? Anong ginawa ni Brother Errol? Anong ginawa ni... Wala si tatay eh. Anong ginawa ni Brother Joseph? Wala akong makita. Wala akong maalala. Anong ginawa ni Sister Pretty May? Wala akong makita. You never sinned in the first place. Hindi nga alam ng Panginoon. Nakikinig ba kayo?
Ang kinakausap ko ay yung binhi na nasa loob. Amen? It's in the sea of forgetfulness. Tinapon na sa dagat ng paglimot na hindi nga maalala. Then, you never did it. Hindi mo ginawa. Paulit-ulit. You were accused of it by the accuser. Inakusahan ka lang ng taga-akusa. Inaakusahan ka lang na nagkasala ka. See, but really, from the beginning, you were predestinated to be a son and daughter of God. Umpisa pa lang ay pinili ka na ng Panginoon para maging anak na lalaki at maging anak na babae ng Panginoon. You're standing there washed. Nakatayo ka doon na ikaw ay hinugasan. Amen? And your old book of divorcements put away and is dead. Patay na yon, mga kapatid. Yung part na yon, namatay ka na doon sa bagay na yon. And then, absolutely out of existence even in the mind of God. Hindi na nga nag-exist sa isip ng Panginoon. You are the virtuous bride of Christ. Naiintindihan ba natin yon, mga kapatid? Ikaw ay banal, amen? Ikaw ay banal na kasintahan ng ating Panginoon. Amen? Washed in the blood of Christ, nilinis, amen, hunugasan sa pamagitan ng dugo ng Panginoon. Precious, virtuous, sinless Son of God is standing with a pure, unadulterated bride word that He washed by the water of His own blood that become flesh and manifested that He might take you. Hallelujah. Which were predestinated in the bosom of the Father before the beginning, the same as He was. Mga kapatid, ikaw ay nakatayo, malinis, hinugasan, perfect, sakdal sa harap ng ating Panginoon. Pinili ng Panginoon, ganyan ang tingin sa iyo ng Panginoon. Hindi ba kayo nagpapasalamat? Kahit kayo makasalanan, kahit kayo nagkukulang, hindi ka tinignan ng Panginoon na ikaw ay makasalanan? Once na ikaw ay nagsisi at nakita mo, Lord, nagkamali ako. At ikaw ay lumuhod pagdating ng gabi bago ka matulog o pagising mo, nung iyong na-realize na ikaw ay nagkasala, nagsisi ka agad, hindi na nakikita ng Panginoon yon. Ang nakikita ng Panginoon sa iyo, etong isang to. Kung sino ikaw, yung tunay na brother Joseph, yung tunay na brother Errol, yung tunay na brother Micah na kinirate niya nung una. Amen? Kaya minsan ang tao hindi makalimot sa kasalanan na nagawa ng isa. Amen? Tinitignan ka kung anong nakikita niya sa iyong katawan. Pero ang Panginoon hindi nakatingin sa iyong laman, kundi nakatingin kung saan ka nagsimula. Hallelujah. Hallelujah. Next. It's not your fault. How did you come to this? You were deceived into it by your first marriage to your adulterous parent. Sabi ng Bible, sabi ni David sa Psalms, pinaglihi ako sa kasalanan ng aking ina. Ang sabi ng prophet, how did you come to this? You were deceived into it by your first marriage to your adulterous parent, Eve. It's no fault of your own. Hindi mo kasalanan yon, mga kapatid. Hindi mo kasalanan yon kasi yung pinanganak ka, ganun na agad. Wala ka na magawa kasi doon pa lang sa simula, si Eve at si Adam ay nagkasala doon. So wala ka na nagawa doon. It's no fault of your own. By your natural birth, you come after Eve who committed adultery. That's the reason you was born an adulterous. Kaya pinanganak kang makasalanan din. Dahil sa iyong magulang na makasalanan. That's the reason you was born an adulterous. You were a sinner to begin with. That's right. You was deceived into it. You had no, it ain't your fault. Sinabi na naman, you never did it because that little germ that was in you was to be you before the foundation of the world. God put your name in the Lamb's Book of Life. Sino ba nagpapasalamat dyan? Mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, walang sino man makakapag-alis sa kamay ko ang nilagay sa akin ng Ama. At walang sino man pwedeng umalis sa kanila dahil sila'y nakasulat sa aklat ng buhay. Ang kailangang tumanggap ay tatanggap. Ang kailangang maligtas ay maliligtas. Kahit tumakbo ka man, kahit tumakas ka man, hindi ka makatakas dahil walang makaalis sa kamay ko. Ang sabi ng Panginoon, ang nilagay sa akin ng Ama. Hallelujah. Kung ikaw ay nilagay ng Panginoon, isinulat ng Panginoon, kinirate na ng Panginoon before the foundation of the world, hindi na siya mag-aalala sa iyo. Babalik at babalik sa akin yan. Hayaan mo, gusto mo sa mundo yan, babalik at babalik sa akin yan dahil meron sa loob niyang makikipaglaban doon. Meron sa loob niyan, hindi masisiyahan sa gawa niya. Dahil ang kasiyahan ng gawa niyon ay ang gawaing makalangit. Ang kabanalan, ang perfection. Hallelujah. Next. Alright, the Bible said that if the soul won't do as he did, he will even destroy that soul. But you see, he can destroy himself and remain God. See?
So that soul is of the world, it has to be destroyed. But if it's eternal, ito yon. Kung ikaw ay eternal, if it's eternal with God, it never did begin. Wala tong simula because it's a part of God. It can never be destroyed. Amen. The church ought to see that. Kailangan makita niyo yan, church. Hindi ka pwedeng destroy ng Panginoon. Pero mga kasalanan, i-destroy yun ng Panginoon. Pero ikaw na walang simula, walang lakas, walang wakas, hindi ka niya pwedeng i-destroy. Amen? Next. Terrestrial and celestial. Etong sinasabi natin para malaman natin yung kinaawit. Diba? Terrestrial, celestial. Maunawaan natin. 1 Corinthians chapter 15 verse 40. Bibilisan ko, there are also celestial bodies, which is this one. Sige, ayan yun. There are also celestial bodies and bodies terrestrial. So, yun yung isang yun. But the glory of the celestial is one, and the glory of terrestrial is another. So, merong celestial body, which is eto. Ang terrestrial naman, etong katawan natin ngayon. Alright, next. But then, when that body, a kind of celestial body, when it returns back to the earth, it picks up the substance that it once lived in, and then it becomes a glorified body. That body is the one that will see the Lord Jesus in His resurrected body. Now, mga kapatid, yung sinasabing glorified body, etong celestial body, which is binaypas natin, ay ang gagawin niyan, mga kapatid, pupunta yan dito sa lupa, at mamamalayan natin, mga kapatid, ang ating katawan ay nagbago na, sasalubungin ng celestial body, ang sabi ng prophet, kasama yan ang Panginoon na bababa rito sa lupa, sa atin. Amen? At pupunta sa atin, may kita natin, ang theophany natin, magiging perfect tayo. Are you listening? At etong katawan natin, kayong mga buhay ngayon, nakikinig kayo? Kayong mga buhay na datatdan ng Panginoon, ay papalitan itong katawan natin at etong mismong flesh na to ay gagawing glorified ng Panginoon, gagawing maluwalhating katawan, hindi na nagugutom, hindi na nagkakasakit, hindi na nagkakasala, dahil ang perfect one ay nagsama na. Amen? Ikaw ay isang perfect sa harap ng Panginoon. Hallelujah. That body is the one that we will see the Lord Jesus Christ in His resurrected body. Magkasing katawan tayo ng Panginoon. Glorified body. Kaya natin may kita ang Panginoon pag siya nag-resurrect. Nung siya nag-resurrect, ganoon ang katawan niya. Diba? Naalala nyo, nagpakita siya sa 12 apostol. Nagtitipon sila. Tapos, si Felipe, hindi siya naniniwala. Hindi ako maniniwala, mga kapatid. Nag-backslide na. Kakamatay lang ng ating Panginoon. Hanggat hindi ko nahawakan ang tagiliran ng Panginoon, hanggat hindi ko nahawakan ang butas sa kanyang kamay, hindi ako maniniwala. Ba, talagang hindi naman nanampalataya to. Ang ginawa ng Panginoon habang kumakain sila, mga kapatid, lumabas. Sa pader, tumagos. Panginoon, sabi, Felipe, huwag kang hindi mananampalatayin. Hawakan mo ang aking tagiliran. Felipe, huwag kang hindi mananampalatayin. Gusto ko maging mananampalatayin ka. Hawakan mo ang aking palad. Tignan mo ang butas. Panginoon ko at Diyos ko. Yun yung katawan na yun na pinangako sa atin ng Panginoon na maging ganon tayo. That body is the one that we will see. That we will see the Lord Jesus in His resurrected body. Alright, next. What your celestial body is somewhere else. What your celestial body is somewhere else is what you are reflecting back here in the spirit land. What you are here is what you are here. What you are is what you are here. So, kung tayo ay narito ngayon, kung ano ang reflection mo sa langit, yung iyong celestial body, your theophany body, yun yung i-reflect mo sa lupa. Kaya merong mga tao, mga kapatid, na hindi mo maintindihan bakit siya nagsisikap magpakabanal, magpakabuti, magpakasakdal sa harap ng Panginoon. At meron naman mga tao, walang magawa kundi magpakasama. Dahil they are reflecting kung sino sila. Nire-reflect nila kung saan talaga sila galing. Ngayon, ang pinag-uusapan natin, hindi yung kabilang side. Ang pinag-uusapan natin, ang side nito. Amen? Kung ano tayo sa langit, ayun, i-reflect natin dito sa lupa. Right? Next. Just as soon as we stepped out of this one, we stepped into that one. One that don't want a cold drink of water, don't have no need of drink of water. One that don't eat. Ito yon, mga kapatid, itong tinuturo natin. They are not of the dust of earth, but they are just as real and can feel and shake hands and just love and everything is perfect. And that body is waiting yonder.
yung katawan natin ay nag-iintay dito. It's a part of it. Now remember, that is a celestial body. Not a glorified body. Wag natin pagsamahin yung celestial body and glorified body. Ang celestial body ay ito, ang glorified body ay ito mismo at gagawing maluwalhati ng Panginoon. Kung ikaw naman ay dumating ang Panginoon, ang mga kapatid natin na nauna na sa atin, natutulog, sila ibabangunin ng Panginoon, bibigyan ulit sila ng laman. Halimbawa, sila ay buto na lang ngayon, naagnas na, bibigyan ulit sila ng laman at sasalubungin sila ng theophany at sila ay magiging isa at sila ay may maluwalhating katawan na katulad natin. At tayo naman buhay na datna ng Panginoon ay tayo ay in a twinkling of an eye, may kita natin nagpalit na rin tayo ng katawan. Yan ang pinakihintay natin, mga kapatid. Now remember, that is a celestial body, not a glorified body, a celestial body. And someday, that celestial body will leave heaven with Jesus. Aalis yan kasama ng Panginoon para salubungin tayo. For I say this unto you, 1 Thessalonians 4:13, verse 13 hanggang 18, these celestial bodies come down and put on earthly glorified bodies. Naintindihan niyo, mga kapatid? These celestial bodies, yung mga katawan nating celestial, yung katawang celestial ni Brother Errol, yung katawang celestial ni Brother Joseph, yung katawang celestial ni Brother Micah, ang sabi, these celestial bodies come down and put on earthly glorified bodies. Magpapalit tayo ng katawan at kukunin niya ito and sabi ng prophet, and we which are alive and remain shall be changed in a moment, in a twinkling of an eye, and shall be caught up together with them to meet the Lord in the air. Amen? Ayan ang maluwalhating pinakaintay natin. Next. Born in sin. Ayan, etong kabila, sinless. Whosoever born of God doth not commit sin, for his seed remaineth in him, and he cannot sin because he is born of God. Can you say amen? Hindi ka nagkakasala. Kasi merong hindi nagkakasala. Ang laman ito nagkakasala. Pero yung tunay na ikaw hindi nagkakasala. Nagkakasala tayo sa laman, humingi tayo ng tawad sa Panginoon, pero yung tunay na ikaw, hindi na nagkakasala yon. Next. Yung kabila naman, yung laman ito, itong katawan, born in sin, shaped iniquity, Isaiah 64 verse 6. Come to the world speaking lies. Ayun ang sabi ng Romans chapter 3 verse 4. Next. Psalms 51 verse 5, behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Ayan ang katawang ito. Next, tumutukoy pa rin sa katawan, Romans 3 verse 23, for all have sinned and come short of the glory of God. Yan ang katawan na ito. Hindi nakaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Next. Alright. Ang sabi ng 1 John chapter 5 verse 18, nalalaman natin ang sino mang ipinanganak ng Diyos. Sino bang pinanganak ng Diyos? Etong part na to. Kung ikaw ay part na to, ikaw ay pinanganak ng Diyos. Amen? Sino mga pinanganak ng Diyos ay hindi nagkakasala. Amen? Tama ba yung pagkakabasa ko? Hindi nagkakasala. Datapot ay pinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili. Ay, hindi tayo mga kapatid yung sabing, ay, hindi na pala ako nagkakasala. Pahinga ng sigarilyo, brother. Pahinga ng babae, kapatid. Pahinga ng alak. Hindi na ako nagkakasala. No, mga kapatid. Ang sabi, datapot ay pinanganak ng Diyos ay nag-iingat sa kanyang sarili at hindi siya ginagalaw ng masama. Kasi nag-iingat ka sa iyong sarili, namatay ka na sa iyong sarili, at nabubuhay ka na sa kabilang katawan mo. Amen? Which is ang iyong tunay na katawan, which is ang tunay na pagkatao mo. Ang perfect body. Right? Next. Possess the joy of life. Sabi niya in Romans 8 verse 30, whoever whom He did predestinate, then He are also called. Sinong predestinate ng Panginoon ay tinawag niya, and whom He called, them He also justified. And whom He justified, them He glorified. Mga kapatid, past tense itong pinag-uusapan natin. Hindi niya sinabing, more whom He did, He will predestinate. No, He did predestinate, them He also called. Not He will call. Hindi niya tatawagin, tinawag niya na. And whom He called, sinong tinawag niya, He also justified. Pinaging dapat kanya. Amen. Them He also justified. In whom He justified, then He also glorified. Niluwalhati ng Panginoon. Kasi ito yung pinag-uusapan nun. Pag ito wala kang makikita ang buti, pero iyon, predestinate, tinawag, pinaging dapat, pinaging banal, at niluwalhati ng Panginoon. Alright, next. Ito namang kabila ay, ang sabi, Jesus answered, verily, verily, I say unto you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Kailangan ipanganak na muli yung side na yun, mga kapatid. Amen? Kailangan ipanganak tumali.
Kasi iyon, hindi na kailangan, kasi iyon ay sakdal sa harap ng Panginoon, pero yung katawan na yun, kailangan magsisi, kailangan magpabautismo, kailangan siya ay maborn again. Amen. Dahil sabi ng Panginoon, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Next. 1 Corinthians 15, verse 48, as is the earthy, such are they also that are earthy. And as is the heavenly, such are they also that are heavenly. Sino mang mga tagalupa ay gumagawa ng ukol sa lupa. Sino mang tagalangit ay gumagawa ng ukol sa langit. And as we have borne the image of the earthy, we shall also bear the image of the heavenly. Kung paano ikaw pinanganak dito sa lupa, ay ikaw din naman ay katatanggap ng isang katawan ng isang image ng makalangit. Right? Now, this I say, brethren, the flesh and blood cannot inherit the kingdom of God. Alright? Neither that corruption inherit incorruption. Behold, I show you a mystery. Listen. We shall not all sleep, but we shall all be changed. Hindi tayo lahat mga tutulog. Hindi tayo lahat mamamatay. Meron dadat na ng Panginoon dito na buhay. Alright? Hallelujah. In a moment, in the twinkling of an eye, at the last trump, for the trumpet shall sound, and the dead shall be raised incorruptible, we shall be changed. Right? Babaguhin tayo ng Panginoon. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. Mga kapatid, listen, kailangan itong katawan nito na may katapusan ay palitan ng Panginoon na walang kasiraan. Kailangan itong katawan na nasisira ay palitan at magbihis ng katawan na hindi nasisira. Ayan ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Next. So when this corruptible shall have put on incorruption, and this mortal, listen mga kapatid, tutukan nyo to, mortal shall have put on immortality, pag itong nasisirang katawan ay nagpalit ng katawang hindi nasisira, at itong may katapusan ay nagsuot ng katawang hindi na natatapos o walang katapusan, then shall be brought to pass that the saying that is written, death is swallowed up in victory. Mga kapatid, ang kamatayan ay nilamon na ng pananagumpay ng ating Panginoon. Mga kapatid, nakita ito ni San Pablo. Nakita ito ni San Pablo, kaya ganito siya katapang. Kaya nag-iba ang lakad niya sa Panginoon. Mga kapatid, ang dalangin ko, makita to ng bawat isa sa atin at mag-iba ang lakad natin sa Panginoon. Ang sabi ng apostol, O death, where is thy sting? O grave, where is thy victory? Aba, ang sabi ni Pablo, ito palang katawan na itong may kasiraan, itong nagkakasakit, itong nahihirapan, itong laging sinusubok, itong laging minsan nalulungkot, nalulumbay dahil sa mga sari-saring pagsubok, papalitan pala to ng katawan na walang kasiraan, papalitan pala itong nagkakasakit na to na hindi nagkakasakit, itong nagkakarayuma, itong sumasakit na balakang, itong nagkakasakit ay papalitan ng walang katapusan. Ang sabi ng apostol, mga kapatid, O death, kung ganun pala ang mangyayari sa katawang ito at hindi pala ito pang walang hanggan, o kamatayan, nasan ka? Ang sabi ng apostol. Kaya naging ganun siya katapang dahil nag-iba ang pagtingin niya. Nakita niya ito. O death, where is your sting? Nasaan ang tibo mo ngayon, Satanas? Nasaan ang mga sakit mo? Nasaan ang cancer? Nasaan ang mga sakit-sakit ni at lahat? Nasaan ang mga panunukso mo lahat? Nasaan ang mga pagpapahirap mo sa amin? Dahil ito pala ay may katapusan. Meron palang pagpapalit ng katawan. O death, where is your sting? O grave, where's your victory? Libingan, nasaan ang tagumpay mo? Nasaan ang pangil mo? Nasaan ang tibo mo? Hinahamon niya si Satanas. Bakit? Nakita niya to. May isang kapahayagan na mula sa Diyos ay pinayag sa kanya, nag-iba na ang lakad niya sa Panginoon. Next. But thanks be to God which giveth us victory through our Lord Jesus Christ. Yung 56, the sting of death is sin. Yon, ang tipo ng kaaway ay kasalanan. Kaya mga kapatid, ayaw ng Panginoon sa kasalanan. Kasi ayan ang sinasakyan ng kaaway. Ayan ang kanyang tibo. And the strength of sin is law. Kasi ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya sabi ng kaaway, okay ito. Sabi ng Biblia, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Pagkakasalain ko itong mga to para sila ay mamatay. Ayun ang kalakasan niya. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mga kapatid, meron na nagtagumpay sa akin. Doon sa krus ng Kalbaryo, sabi ng Panginoon, sa pamagitan ng aking mga latay, ikaw ay nagsigaling. Sa pamagitan ng aking dugo, ikaw ay pinatawad, ikaw ay nilinis. Mag-iba na ang iyong paningin. Simula ngayon, ang lakad mo sa Panginoon, tumingin ka sa isang side na pinag-aaralan natin, which is your perfect you. Not yung isang mahina na you. Matatapos na ako. Therefore, my beloved brethren, be steadfast.
Amen? Unmovable, hindi nakikilos. Magtumibay kayo, always abounding, laging lumalago sa paggawa sa Panginoon. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Hindi nasasayang ang inyong mga paglilingkod, ang inyong pagsisikap, ang inyong pagpapatuloy sa Panginoon. Dahil mayroong pinangako sa atin. Tatayo tayong lahat. Hallelujah! 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 Thank you, Lord Jesus. Panginoon, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat. Nawa, Panginoon, makita namin ang iyong salita, ang katotohanan nito, ang kaluwalhatian nito, at mag-iba aming mga lakad, Panginoon. At hindi kami nanghihina, hindi kami nalulungkot, hindi kami nawawalan, Lord, ng lakas, Panginoon. Lord, hindi namin tignan ang aming kapatid na mahina. Hindi tignan namin siya kung paano mo siya tinitignan. At binigyan mo rin kami ng biyaya nung kami nagkasala. Panginoon, salamat sa iyo sa pangako mo ito. We love you, Father. Bless Lord, this church. Lord Jesus Christ, name this our prayer. Amen. Justified, KFG. Oh, justified. Oh, justified. You never done it in the first place. You have not done it in the first place. You're justified. God bless. Justified.